Dahil kay Bagyong Wilma kaya medyo masama na naman ang panahon. Halos kagabi ay umulan na. Ngayong araw hindi naman gaanong umulan pero napakasama ng panahon. Maitim yung langit kaya hindi muna ako lettering sa ngayon dahil kung magle-lettering ako tapos pagkatapos ko mamayang hapon, aalis ako, uuwi ako tapos biglang pagkagabi ay uulan, sigurado wash out na naman yung aking ginawa. So, minabuti kong hindi na muna pumunta doon. Subalit ang gusto sana ng principal ay matapos na kaagad kasi may liquidation daw ng aking trabaho. So, wala po akong magagawa kasi talagang ganyan yung panahon. Nakadepende tayo sa lagay ng panahon yung aking trabaho sa pagle-lettering. So, dito muna ako nagtrabaho sa paggawa ng itak. Nagsubo ako ngayon para naman hindi masayang yung aking araw. Bali makikita ngayon ng masyadong detalyado yung aking pagsusubo kasi yung camera ko ay ginamitan ko ng maliit na tripod at ilinabit ko doon sa mismong kung napapansin nyo yung apoy na yan, nandiyan lang sa malapit yung aking camera. At nang maglublob na ako sa tubig ng itak ay kitang kita din malapitan yung aking paglublob ng itak. At ngayon ito ay kinukuskus ko yung kasi inaalis ko yung mga dumi sa talim ng itak para makita ko ng maayos yung pagbabago ng kulay. Yung binubuhusan ko, ibig sabihin niyan, nagbabago po ang kulay niya galing sa puti at unti-unting nagkukulay yellow gold at kulay blue. So pagka binuhusan mo ay titigil na siya doon sa kulay na yon at yun na po ang pinakatamang subo ng itak. Nahihiya sana ako doon sa principal. Kaya lang wala naman po akong magagawa dahil ganyan yung pong panahon. Kahit meron pong trapal na ilagay ngayon, kung halimbawa naman meron, ay pagkatapos sigurado tatanggalin kasi baka mawala yung trapal at sigurado ko mamayang gabi yan ay uulan. So, panigurado lang kasi nung mga nakaraan, kung mapapansin nyo yung mga content ko noon nung nag-paint, nag-mural ako doon sa Barangay Suwanga, na dalawang ulit po na na-wash out yung aking ginagawa, aking painting. Imbis na mapadali yung aking trabaho ay mas lalong natagalan. So, mas mabuti na hindi na muna magtrabaho, hintayin na lang natin na gumanda ang panahon kaysa paulit-ulit tayo, sayang yung pintura, sayang yung effort, sayang yung aking gasolina. So, yun po ang aking mga dahilan kaya minsan ay hindi talaga ako nagle-lettering pag ganitong panahon. Sana nga po ay hindi gaanong maapektuhan naman dito sa Sorsogon ng bagyong si Wilma. So ngayon ay naalala ko na yung tamang paraan ng pagsusubong ng paglublob sa tubig ng itak. Nung mga nakaraan kasi ang linulublob ko lang ay halos yung kanyang talin. Nagkakaroon pa siya ng halos dalawang subo. Kung minsan yung pangalawa, yung sa taas ay hindi ko na titimpla yung kanyang subo, yung kanyang kulay. Minsan maputi pa, pero yung nasa pinakatalim ay na talagang tama. Pero yung sa likod na kulay puti, yung po doon po nagkakaroon ako ng problema. So ngayon, naalala ko yung tatay ko ganun magsubo talagang kahit medyo hindi pa ganong mainit ang tubig, kailangan ilublob mo ng buong buo yung itak pero madalian lang, huwag patatagalin sa tubig kasi pagka pinatagal mo ay mapuputol din siya. So ngayon, hindi na ako nahihirapan sa paglulubag yung dalawang bakal na ginaganon ko, pinagsasalubong ko para matuwid yung kanyang talin. Nung nakaraan ay parang natatakot ako, ngayon ay hindi na kasi alam ko na ngayon yung diskarte ulit. Ang nangyari kasi medyo matagal na akong hindi nagsubo kaya medyo nanibago ulit at ngayon ay bumalik na sa dati. Ngayon ang ginagawa kong yan
pinupukpuka po para maging tuwid yung itak. Ang aking pukpukan po ngayon ay kahoy. Puwede naman po ang kahoy sa pagtutuwid ng itak, puwedeng pukpukan siya, at ito yung sinasabi kong paglubag. Yan, may dalawang bakal na parang may kawit sa dulo, nilalagay sa loob yung itak at pinagsasalubong yung dalawang bakal na yan para matuwid yung kanyang talim. Yun po yung tinatawag dito sa amin na paglulubag. Napagtanto ko na kailangan talaga ay maging masipag ka sa pag-upload ng mga video, kasi mas maraming videos, siyempre mas maraming views ang mangyayari sa loob ng 28 days. Malaki ang iyong kikitain kung marami kang views. Subalit ngayon, bumaba ang kitaan sa views ng mga videos. Kaya talagang kailangan magsipag ka, hindi kagaya noon na malaki ang bayaran sa mga views ng videos. Subalit ngayon ay bumaba nga ang bayaran sa views ng video, pero meron namang bago na binigay si Meta, na yung pati yung stories natin, yung text at saka yung photos ay mayroon na ring kita. Noon ay napansin ko noon ay wala pa. So mas maganda rin naman sa ngayon. Kailangan lang talaga mas masipag ka sa pag-upload, mag-photos man yan or videos. Pero napapansin ko sa ngayon, mas marami ang nag-upload ng photos kasi mas mabilis kumita yung mga photos kaysa sa videos ngayon. Pero sabi nga nila ay walang atrasan. Kung gusto mong kumita ay pagpatuloy lang. Dahil kung ititigil ka, talagang wala ka namang kikitain. So dapat ay dire-diretso lang, dapat consistent, para consistent din ang iyong kita sa videos. Sabi nga ni Kuya Cole ay hindi biglaan yung pag ang kita sa Facebook. Kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong tiyagain ng todo para kasi darating din ang panahon na makikilala ka sa Facebook, sabi ni Kuya Cole. Medyo mas magaan yung pag tutuwid ko ng itak sa ngayon, kasi yung upuan ko mataas, yung pukpukan ko ay mataas din, saktong-sakto lang. Kaya hindi ako gaano nahihirapan sa pagpukpok at sa paglulubag. So bali katatapos ko lang ulit ng isang batch ng aking sinubuhan. Habang ako'y nagpapahinga ng konti ay sabi ko mag-edit na muna ako para may upload ko kaagad ngayong oras na ito, kasi mas mabilis ang views kapag ganitong oras ka mag-upload ng yung video. Kapag napansin ko kasi pagka sa umaga, mga alas 7 or alas 8, mahina yung views. Tapos sa hapon ay parang ganun din. So ang mas magandang oras talaga sa pag-upload ay sa tanghali. Kasi pagkatapos ng lunch, kuminsan ang karamihan ay nag-siesta. Habang nag-siesta ay may hawak na cellphone. So kaya mas malaki ang views kapag ikaw ay nag-upload ng video ng tanghali. At pansin nyo, naririnig nyo yata sa na umuulan na. Nag-umpisa na ang ulan, kaya tama naman na hindi ako nagpunta roon talaga, kasi baka papunta pa lang doon ay mabasa na ako. Pagod na ako sa trabaho sa Pandayan, kaya hindi na ako pumunta.